Anong gagawin mo kung sa condo kung saan ka nakatira is may makukuhanan kang ganito? And after confirming, malalaman mo na ikaw lang pala yung nakatira sa floor na yon. Isa na siguro to sa pinaka nakakatakot at pinaka bothering na horror story na nabasa ko. And itong story na to is tungkol sa isang condo. Sender natin today is papangalanan nating Ann, and yung experiences niya started nung nagsama si Ann at yung partner niya sa isang condominium. Sa floor kung saan yung unit na ino-occupy nila, 2 unit lang yung occupied, and at first nagtataka siya kasi bakit mga walang nakatira sa ibang unit or bakit walang umuupa. Kasi kahit yung condo unit na tinirahan nila 15 years bago nagkaroon ulit ng mag-occupy. Ang unang tanong pa sa kanya nung live-in partner niya is, hindi ka naman matatakotin, di ba? Mahilig ka pa nga sa horror stories. Then sumagot si Ann na, bakit? Anong meron? Then ang sinagot sa kanya is, basta. Fast forward, more than 1 year na silang nakatira sa unit na yon. Madalas nagpapatugtog sila ng malakas since sila nga lang yung naka-occupy doon sa floor nila. And yung isang unit na occupied is umalis na rin yung tenant and hindi nila alam yung dahilan. Si Ann madalas naka-airpods lang siya, lalo na pag may ginagawa siya. And dito niya unang naranasan yung experience niya na hindi niya makakalimutan. Pumasok sa work yung live-in partner ni Ann. So basically, naiwan siya mag-isa. One time, yung aso nila is narinig niya na tumatahol. So, check niya yung dog and pagkakita niya is tumatahol sa may bandang pinto. Also, yung door nila is merong peephole or yung silipan para makita mo kung sino yung tao sa labas. Pero nung tinignan niya is wala namang tao. So, si Ann is dadma lang. Then, all of a sudden, nalobat yung AirPods niya. So, nagpatugtog na lang siya using their speaker. Ang reason why kung bakit lagi siya nagpapatugtog is ang bilin kasi sa kanya ng tita ng live-in partner niya is palagi ka lang magpapatugtog tuwing natatakot ka. All of a sudden, bigla siya may narinig na boses ng bata na naglalaro sa may hallway. So, ang ginawa ni Ann is sinilip niya ulit sa peephole and wala naman siya nakikitang bata pero rinig na rinig niya yung boses. Ang ginawa niya is minessage niya yung partner niya, sabi niya, meron na yata tayong kapitbahay kasi meron ako narinig na batang naglalaro sa hallway. And ang reply sa kanya ng partner niya is wala. Chinek niya sa lobby, nagpaakyat pa siya ng guard, and when the guard reached their floor, matok sa unit niya and sinabi na wala naman silang batang kasama doon sa floor na yon. Pero ang nakapagpabahala kay Ann is yung guard na mumutla. After ilang araw, curious na si Ann kasi yung aso nila palaging tumatahol sa may bandang pinto, so tinitigil niya yung music para talagang i-check kung may tao nga. Tinigil ni Ann yung music, pinakinggan niya kung ano nga ba yung tinatahulan ng dog sa may door. Ang narinig niya is may nagbabalibag ng pinto. Sa inis ni Ann, lumabas siya ng door, sinek niya yung hallway, and wala namang tao. So what she did is nagsabi ulit siya sa asawa niya, and ang response sa kanya ng asawa niya is, baka guni-guni mo lang yan. Nainis siya, and ang reply niya is, sige, next time, videohan ko. One time, nasa sala siya, naririnig siyang batang patakbo-takbo sa hallway. Also, pinipilit na buksan yung door nila. Sinilip niya sa peephole, wala namang tao. Hindi pa siya nakakalayo ng door. Paglingon niya, nakita niya na pinipihit yung doorknob ng pinto nila. So what she did is, dali-dali siya lumapit sa door, tinignan niya kung may tao, wala pa ding nandoon. Naririnig ni Ann na tumatakbo pa palayo, tapos bumabalik sa pinto yung bata. And this time, sinilip niya sa ilalim ng door. Wala namang anino, pero nakikita niya na umiikot pa rin yung doorknob. Sobrang takot ni Ann. Message ni Ann yung asawa niya and sinabi niya na magpaakyat ng guard. Umakyat yung security, chinek yung area, wala namang tao. Also, parang nagmamadaling umalis yung guard, which is
creepy, diba? Kasi anong alam ninyo? Pagkaalis ng guard, yung bata is bumalik na naman. Pero this time, naririnig niya na may kasama ng nanay. And yung babae is sumisigaw doon sa anak niya. Yung moment na to, binidyohan niya na para ipakita sa asawa niya. And rinig na rinig sa video yung pagbabalibag ng pinto. Inagabihan ng araw na yon, daling araw na, nabulabog si Ann sa ingay kasi nakarinig siya ng parang nagsasakitan na. And naririnig niya rin yung paghingi ng saklolo ng babae. Pumunta agad si Ann sa pinto para mag-video and sinan niya sa lobby nila para makita ng guard. Also, mapuntahan ng mga rumorondang security and after a while, kumatok yung isang security guard. Sabi sa kanya, "Ma'am, pasensya na po kayo. Ngayon po kasi yung araw na may pinatay na mag-ina dyan sa kabilang unit. Huwag na lang po kayo maingay na sa akin yung narinig to kasi pinagbabawal po sa amin ng admin na sabihin yung mga tungkol dito sa mga tenants. Magpatugtog na lang po kayo, ma'am, para po makatulog kayo." Hanggang dun lang yung story na sinend ni Ann. So even me is curious kung ano na nga ba nangyari sa kanila ngayon. Pero personally, I feel like i-consider ko na lang na maghanap ng malilipatan instead of being bothered by the entity of the child. And also, maririnig ko yung mga paghingi ng saklolo ng nanay. Kasi for me, rest, my sanity, yung kapayapaan ng utak ko, yung pinaka-importante sa akin. Pero curious ako if kung kayo nasa sitwasyon ni Ann, anong gagawin ninyo kapag may narinig kayo sa kabilang unit na nagsasakitan, malalaman ninyo na may namatay pala doon. By the way, yung ibig pala sabihin ng Ann is anonymous sender kasi itong horror story na to ay nakita ko sa isang Facebook post which is kay Anwar Senal and he said na nakuha niya yung story na to sa Let's Takutan Pare. So if you wanna read it by yourself, go check them out. That's it for the video. Kung meron din kayo mga horror stories na katulad nung sa Let's Takutan Pare, you can message me on Instagram, share stories with me there, and I would happily share it here if you'd approve. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more. Bye everyone!